Samantalang mga kapuso, kumustahin naman natin ang lagay ng panahon ng mga kapayapon natin. Si Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Ms. Veronica, good morning po. Magandang umaga din po, Sir Andrew, at sa ating mga taga-subaybay. Nasa na po ngayon yung low pressure area? Po itong low pressure area na minamonitor nga natin ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility at kanina alas 3 ng umaga, ito ay nasa may layong 1,230 kilometers silangan ng Central Luzon po. Magiging bagyo pa po ba yan, Ms. Veronica? Base sa pinakahuli nating pagtaya, at least in the next 24 to 48 hours, nananatiling mababa ang tsansa nitong low pressure area na maging isang ganap na bagyo. Ano po kaya ang epekto nitong low pressure area na to sa habagat? Kung sa habagat ay actually hindi naman pinapalakas o na-enhance yung habagat. Pero ito yung dahilan kung bakit ramdam sa malaking bahagi ng ating bansa itong epekto nga ng habagat po. Magtatagal po ba yan yung epekto nitong low pressure area buong linggo? O ngayong araw lang baka mag-dissipate na rin po? Opo, sa kasalukuyan nakikita naman din natin na at least yung mismong low pressure area ay hindi naman siya directly na nakaka-apekto sa atin. Pero yung kanyang trough o yung kanyang extension ay nagdadala pa rin ng mga paulan. Currently nga ito ay nagdadala ng maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, and Quezon. Well, at least in the next few days, posible pa naman natin maramdaman yung epekto po nito. So, Ms. Veronica, last question. Napapadalas po yung mga low pressure area, mga nakarang araw, no? Bakit po kaya ganito yung nagiging trend? Opo, so may mga, posible pa rin naman po talaga magkaroon ng mga low pressure area, lalo na po malaki yung area na puro karagatan, lalo na sa east po natin. Maraming salamat po, Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.